Halika nga dito, anak. Alam mo, anak, ang laki-laki mo na. Hindi ako makapaniwala na ikaw yung sanggol na binubuhat-buhat ko lang noon. Ganda-ganda mo pa. Alam ko rin, anak, na nasanay ka na kay Nanay Josefina mo. Na siya yung lagi mong kasama. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, ngayong nandito na ako, pwede mo rin akong pagsabihan ng problema mo, ha? May pinagdadaanan ka ba, anak? Sige, pwede mo naman sabihin sa akin, eh. Wala ho ito, Inay. Tungkol lang po ito dun sa nangyari dun sa kababata ko noon na naging boyfriend ko ho. Malabo na ho magkabalikan kaming dalawa. Ang dami na rin ho kasing nangyari, eh. Ang dami ko na rin ho pinalipas na pagkakataon. Pero, alam mo na, eh. Ako naman talaga ang dapat sisihin sa lahat. Pero anak, pinaglayo pa rin kayo ni Changhi. Tulad ng ginawa niya sa amin ng tatay mo. Paano niyo ko nalaman ang tungkol doon? Nakwento kasi sa akin ni Violeta. Kaya nga anak, nagpupursige ako para makuha ka sa lolo mo, eh. Dahil ayokong maranasan mo, eh. Yung naranasan ko, dapat ikaw malaya kang pipili kung sino ang gusto mong mahalin. Pero Inay, kasi kasalanan ko rin naman yun, eh. Nung natagpuan ko ho yung pamilya ko at naging boksingero ho siya, tuluyan na ho kaming nagkalayo ni Benjo. Benjo? Si Benjo Bautista, yung sikat na boksingero, yun ba yung sinasabi mo sa akin, anak? Yung may kapatid na bata, si Bebeng? Oo. Bakit? Magkakalala po ba kayo? Oo, anak. Alam mo ba nung tumakas ako sa ospital? Siya yung tumulong sa akin. Siya yung nagbigay sa akin ng pera para makapunta ng Bicol, para mahanap ka. Ako, anak. Kaya lang hindi ko nasabi na ikaw yung anak na hinahanap ko. Kung nalaman niya siguro, mas maaga tayong nagkakilala. Anak, samahan mo kaya ako sa kanya? Ho? Pero kasi... Sige na, anak. Alam mo, naging mabait sa akin si Benjo. Magpasalamat lang tayo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo nag-uusap ngayon. Baka hindi pa tayo magkasama.